Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 na ang problema nga ni customer dahil nga sa overheat at malakas na pressure, umangat na itong ibabaw ng radiator niya. Actually mga boss, kung napanood nyo yung part 1, pinalitan ko na ito ng bagong radiator. At dahil nga sa hindi na rin stable yung idle nito at nakita ko pa itong throttle body niya, masyado na siyang marumi, kaya nirecommend ko kay customer na linisan ko na itong throttle body. At kung may makikita pa akong ibang problema, gagawin ko na rin. At kung makikita nyo, dinisconnect ko na yung dalawang coolant hose dito sa throttle body. Tapos itong socket wire niya, binunot ko na rin yan mga boss. Ayan o. Tapos gagamit ako dyan ng socket wrench sa number 10 para matanggal ko muna itong nakakonect na dalawang bracket dito sa ibabaw ng throttle body. Bali tatlong nut na number 10 yung tatanggalin ko dyan. Tapos yung isang bolt dito sa throttle body na number 10, tinanggal ko na rin. After ko nga matanggal yung dalawang bracket na nakalagay dito sa ibabaw ng throttle body, pwede ko na ngayon tuluyan tanggalin yung tatlong nut pa na nakalagay nga dito sa throttle body naman. Para nga itong throttle body, mahugot ko na yan at masimulan ko na yung linisin. Ito na yung pangatlong nut na tatanggalin ko dito sa throttle body mga boss. Dahil wala nang nut yan, pwede nyo nang kalugin yan tapos hugutin nyo na pangat itong throttle body. Ayun mga boss yung throttle body, kung makikita nyo, matindi ang dumi niyan Kaya yung idle nito, taas baba tapos biglang aangat yung minor. Ganun ang nangyayari. Na pag bumaba naman yung minor niya, makakaramdam ka naman ng pagpalya sa makina. Pero hindi naman ibig sabihin na pag nag-overheat yung sasakyan mo, tapos nakaramdam ka na ng pagpalya sa makina, tapos yung tunog pa ng makina mo, pakiramdam mo magaspang siya. Hindi naman ibig sabihin top overhaul na agad. At kung pumalya naman yung makina mo, hindi naman ibig sabihin sumingaw na yung balbula. Hindi ganun ang paghatol, gaya ng ibang nabalitaan ko na nag-overheat nga raw yung sasakyan nila at ang sabi, "Sir, grabe yung overheat ng makina mo, wag na natin paandar niya, baka lalo pang lumaki yung sira." Kasi nga, palyado na yan, tapos hindi na maganda yung tunog ng makina at may mga tulo na nalangis. Kaya ang recommend, kung hindi top overhaul, overhaul ng makina. Alam nyo mga boss, kaya ko ito nasasabi dahil nga sa dinanas siya ng isang customer na nagpagawa sa akin. Dahil nga nung mag-overheat daw yung sasakyan niya sa daan, nahirapan na daw tumakbo. Kung mababae si customer at nag-alala, pinatowing niya yung sasakyan para madala na nga sa talyer. Kaya lang ang hatol naman sa talyer, kailangan na daw i-overhaul yung makina niya. Alam niyo mga boss, hindi ko naman kasi nakita yung pangyayari kaya mahirap humatol. Pero isa sa mararamdaman mo pag nag-overheat yung makina mo, yung lamig ng aircon mo mawawala yan. Tapos medyo iingay yung makina, tapos pigil na siyang tumakbo. Problema kasi yung temperature gauge ngayon, kusang lilitaw lang Gaya ng nangyari dito sa ginagawa ko, umusok na yung makina bago lumabas yung sign ng overheat dito sa dashboard. Tip ko lang sa inyo mga boss, pag nag-overheat yung makina nyo at kailangan nyo talagang ipagawa, mag second opinion kayo lagi para hindi kayo napapagastos ng malaki. Gaya nung kausap ko ditong Miron na dahil nga daw pumutok yung radiator, matindi daw ang overheat at kailangan palitan ng head gasket. Ayaw kong masira yung araw ko mga boss, kaya hindi ko na lang pinansin. Balik na nga ako dito sa ginagawa ko mga boss. Siguro naman nakita nyo kung paano ko yan nilinisan. At bakit gasolina muna yung unang ginamit kong panlinis. Unang-una para makatipid ako sa gagamitin kong pang-spray dito sa throttle body. At dahil nga sa masyadong makapal yung carbon na kumapit dito sa throttle body at yung nasa plate niya naman mga tumigas na carbon na. Kaya mas okay na gasolina muna yung gamitin kong panlinis dito sa throttle body. Mawas out muna yung ibang dumi dyan at yung mga tumigas na carbon dito sa plate niya lumambot naman. Na pag ginamitan ko yan ng pang-spray ko, tatalsik na lang yung dumi. Kita nyo naman, di ba? O, ang linis-linis na yan. Mahalaga kasi dyan mga boss yung loob. Yung plate niya dapat walang nakaharang na dumi. Para yung minor niya hindi pa bago-bago or hindi masyadong mataas. At dito naman sa intake manifold mga boss, bago mo ilagay yung throttle body, yung bukana niyan, punasan mo lang ng basahan. Para yung mga nagkalat na carbon dyan, mawas out mo. Kahit papano, di ba? Malinis mo yung intake manifold kahit bukana lang. Malaking bagay na yun mga boss. Pag sa inyo naman yung sasakyan at kayo ang magdi-DIY, hindi naman siguro kayo manghihinayang para gawin yan. Pati yung pinakakanal ng paglalagyan nyo ng gasket mga boss, ayan o kung makikita nyo, punasan nyo rin yan. Para pag inilagay nyo na nga itong gasket ng throttle body nyo, maayos yung pagkakalapat niya at hindi kayo mamumroblema na magkakaroon yan ng singaw. Tapos pwede mo na ngayon isunod sa ilalagay itong throttle body mo. Siyempre naman siguraduhin mong maayos yung pagkakalapat nitong throttle body mo dito sa gasket. Na pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong bolt na number 10, ipakapit mo na yan sa thread niya. At pag okay na, isunod mo na sa ilalagay itong mga nut niya na number 10.
ipakapit mo na rin yan sa thread niya. Tapos gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 10 para maipanel mo na yung higpit dito sa tatlong nut at isang bolt dito sa throttle body mo. Tandaan nyo mga boss, sa paghigpit naman nitong bolt and nut dito sa throttle body nyo, dapat pantay-pantay, huwag yung may maluwag. Pwede kasing magkaroon ng singaw dito sa throttle body at panggalingan yan ng palya. Tapos yung socket wire ng throttle body, kung makita nyo, di ba? Inilagay ko na rin yan. Siguraduhin nyo yung lumapat siya ng maayos. At yung dalawang bracket or holder na nakalagay dito sa throttle body nyo, gaya nitong bracket ng upper radiator hose, inilagay ko na rin yan. Meron siyang nut na number 10 na ilalagay ka. Tapos gamitan mo na ngayon yan ng socket wrench mo na number 10 para maipanel mo na yung higpit. Ganon din dito sa holder ng wire ng throttle body mo. Ayan o, higpitan nyo rin yung nut dyan para hindi gagalaw-galaw itong wire nya. Tapos ito namang extension ng upper radiator hose mo, ipakapit mo na yan dito sa bracket nya. Tsaka mo ilagay yung dalawang nut na number 10. Yan mga boss, na ipakapit ko na siya. Tapos gamitan nyo na yan ng socket wrench nyo na number 10 para maipanel nyo na rin yung higpit. O di ba mga boss, nakita nyo naman, napakadali lang kung kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo. Pwede mo na ngayon isunod sa ilalagay itong dalawang coolant hose nya dito sa throttle body. Ayan mga boss yung nilalagay ko. After ko nga may ilagay yan, ito pang isang coolant hose. Ayan o, yung nilalagay ko pa rin. Tapos yung clamp nyan, naiipit nga dito sa hose ng throttle body nyo, huwag nyo kalimutang ilagay. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong upper radiator hose mo. Alam nyo mga boss, dapat kahit man lang sa pagpalit ng upper radiator hose, dapat marunong kayo eh. Sa akin kasi mga boss, kaya ko lang naman nasasabi sa inyo yan. Actually, marami ako na-encounter na customer. Talagang zero siya pagdating sa sasakyan eh. Ang alam niya lang talaga, mag-drive. Kaya nga 'di ba, kahit babae, pag nagro-road test kami, talagang inuutusan ko sila na, o tinuturuan ko sila na dapat matuto kayo kahit kaunti lang sa mga troubleshooting ng sasakyan. Ayun nga ang reason ko, para hindi kayo naiisahan. Gaya nito mga boss, yung overheat na nangyari kay customer, matindi. Kaya nga pumutok itong radiator niya eh. Kasi nga after mag-overheat itong sasakyan niya, nagkaroon ito ng palya sa makina. Nakakala mo nga singaw na sa balbula. Pero hindi yun ang pumasok sa isip ko, kundi dapat check upin ko muna ito maigi. Siyempre unahin ko munang i-check yung panggagalingan ng pagpalya. Gaya nga nitong spark plug, kailangan palitan ko yan. Tapos yung idle up nito, hindi siya stable. Yun nga, nilinis ko yung throttle body. At nang iniskan ko nga itong makina, dahil nga sa nagkaroon ito ng check engine, naglabas nga ito ng fault code na ang itinuturo niya yung oxygen sensor. At dito na tayo sa ginagawa ko ngayon, yung mga tinatanggalan ko ng bolt dyan mga boss na number 10, yan yung sa ignition coil. Ayan o, natanggal ko na yung 4 na bolt ng ignition coil, kaya hinugot ko na yan dito sa spark plug. At dahil nga sa dito sa likuran ng makina mga boss, malakas yung tagas ng langis dyan at nang chinek up ko dito nang gagaling sa valve cover, gasket niya. Kaya itong valve cover mga boss, tatanggalin ko yan. Siyempre yung dalawang hose na nakakapit dito sa valve cover, bubunutin ko muna yan. Para nga pag tinanggal ko yung mga bolt dito sa valve cover niya, maluwag akong makakakilos. Kaya lang, grabe naman yung kapit ng mga hose dito sa valve cover ni customer. Ayan, yung dalawang hose na tinanggal ko. Grabe yung kapit yan mga boss. Medyo nahirapan ako dyan. Kaya nga itong huling hose na tinatanggal ko, nabiyak yan eh. Kaya nga nung ibinalik ko yung hose, idinikit ko na lang yan ng glue. At dahil nga sa natanggal ko na yung dalawang nakakonect na hose dito sa valve cover, kung makikita nyo mga boss, gumamit ako dyan ng number 10 na socket wrench. Gamit nga itong ratchet para maluwagan ko lahat ng bolt na nakalagay dito sa valve cover ni customer. At pag naluwagan nyo na lahat ng bolt dito sa valve cover, kung kaya nyong gamitan na ng kamayan para mas madali nyong matanggal yung mga bolt dito sa valve cover nyo, i-manual nyo na lang kamay nyo sa pagtanggal nga ng mga bolt dito sa valve cover nyo. Siya nga pala mga boss, sa pagtanggal naman ng valve cover nito, halimbawa magkaroon ito ng leak sa gasket, pwedeng kayo na yung magpalit. Madali lang naman. Huwag kayong kakabahan dahil wala namang timing yan. Basta matanggal mo lang yung mga bolt na number 10 dito nga sa paligid ng valve cover mo. Tapos yung nasa gitna na dalawang bolt, kailangan matanggal mo rin yun. Pag okay na, pwede mo na ngayon iangat itong valve cover mo at mapapalitan mo na yon ng gasket. Tandaan nyo mga boss, pag nag-DIY kayo, dapat sasamahan nyo rin talaga ng kaunting lakas ng loob at tiwala sa sarili. Ngayon, kung ayaw mo naman mag-DIY,
malaking bagay na rin yung nakakapanood ka na kahit papano nakakakuha ka ng idea. At dahil wala na yung mga bolt nito sa valve cover mga boss, natanggal ko na lahat ano. Kung mahirap iangat itong valve cover mo, gamit ka ng flat screw, sikwatin mo yan pataas. Ganun lang naman ang diskarte para hindi ka nahihirapan sa pagtatrabaho. At pag maluwag na itong valve cover, hindi na siya nakakapit dito sa cylinder head. O pwede mo na ngayon iangat yan para matanggal mo na itong valve cover at malinis mo na yan. Ilapit ko itong camera mga boss, tignan nyo itong ibabaw ng cylinder head. Diba? Wala dyang mga langis na tumigas. Ang linis niya kung titignan nyo. Dahil nga sa pag chase ko yan, pinaplasing ko yan. Gamit ko nga yung Rev X40. At kung makikita nyo nga itong valve cover ni customer, di ba? Nagkalat yung langis dyan sa paligid dahil nga sa yung gasket nito. Bukod sa matagal na at dati na rin may kaunting tagas dito sa gasket niya nung mag-overheat, lalo pa lumakas yung tagas ng langis dahil nga sa yung gasket nito lumutong, syempre yung langis tatagas talaga. Kaya lang sa nakita ko dito sa valve cover ni customer, kahit linisan ko ito ng maigi, yung nagmantsa dito sa valve cover niya, parang hindi na matatanggal eh. Kaya ang gagawin ko dito mga boss, bababaran ko lang muna ito ng gasolina, tapos papa-sprayan ko to ng pressure washer. At kung talagang hindi matatanggal yung mga mancha-mancha dito sa valve cover, ang gagawin ko dyan, pipinturahan ko yan ng flat black. Para kahit papaano, maganda naman tignan itong valve cover ni customer after kung magawa itong sasakyan niya. At dahil nga sa nagkaroon ito ng tagas dito sa valve cover gasket niya, pati yung gasket nito mga boss, papalitan ko na rin yan ng bago. Muli mga boss, dahil nga sa marami pa akong gagawin dito sa sasakyan ni customer, pasensya muna kayo, pakiabangan na lang sa part 3. At sana lang mga boss, sa bawat video na ginagawa ko, nakakakuha kayo ng idea. At kung okay lang sa inyo, pasubscribe na rin itong channel ko. Maraming salamat at happy holidays sa inyong lahat.